Genesis chapter 3 verse 16. To the woman he said, I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. Magandang araw. Ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang distortion of roles. At ang una pong katuroan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay sin distorts God designed for men to lead with love and for women to submit with trust. Bago po yung pagkakasala, ang disenyo ng ating Panginoon Diyos para sa relasyon ng lalaki at babae ay isang harmonious na partnership po. Ang lalaki po dapat ay binibigyan ng responsibilidad na manguna ng may pagmamahal, habang yung babae naman po ay tinatawag upang magtulungan at magtiwala sa pamumuno ng lalaki. Gayun naman, nang pumasok po yung kasalanan sa mundo, yung perfectong balanse po ng relasyon ito ay nasira. Ang lalaki ay may tendensyang abusuhin yung kanyang pamumuno o maging pabaya. Samantalang yung babae naman po ay nagkakaroon ng pagnanais na kontrolin o hamunin yung pamumuno ng lalaki. Ang magnanais ka sa iyong asawa ay maaring ipagkahulugan bilang isang gustuhang kontrolin o pangibabawon yung lalaki na nagbubunga po ng tensyon sa kanilang relasyon. Kahit sino naman po sa atin, lalo na if yung relationship natin ay nangunguna yung pride. Kapag gusto ng lalaki na o inaabuso ng lalaki yung kanyang authority as a male na namumuno, at kapag sa babae naman po ay gusto niyang mag-lead kasi nga hindi kaya ng pride niya na pangunahin siya ng lalaki, ay magkakaroon talaga ng alitan o tensyon sa pagitan ng kanilang relasyon. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay the fall resulted in conflict, self-centeredness, and struggles for control. Ang pagbagsak po nating mga tao sa kasalanan ay nagdulot ng kaguluhan at contemptation sa relasyon ng lalaki at babae. Sa halip na maglingkod po sa isa't isa ng may magmamahal at pagtitiwala, ang relasyon po ay naging puno ng pagnanais na mangibabaw, yung gusto nilang kontrolin at maging makasarili. Ang lalaki po ay maaaring maging mapang-abuso o di makatarungan sa kanyang pamumuno, habang ang babae naman po ay maaaring lumaban o magrebelde sa authority ng lalaki. Ang dating mapayapang ugnayan po ng babae at lalaki o yung mapayapang relasyon ng both side ng men and women ay napalitan po ng alitan, hindi pagkakaunawaan at pakikibaka para sa kapangyarihan na siyang bunga ng kasalanan. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Christ redeems and restores biblical rules, calling people to fulfill their roles under His Lordship. Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo, muling ibabalik yung original na disenyo o design, muling na ibabangon yung original ng design ng ating Panginoon Diyos para sa relasyon ng babae at lalaki. Ang mga asawang babae po ay dapat magpasakop sa kanilang mga asawa, gaya po ng pagpapasakop sa Panginoon, habang ang mga asawang lalaki naman po ay dapat mahalin yung kanilang asawa, gaya po ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. At hindi lang hindi lang sakupin, kundi sakupin ng may pagmamahal, respeto at love o yun na pagmamahal. Kasi minsan po sa pamumuno ng isang lalaki nagre-result yung dahil sa sin, may result ng pang-abuso sa kanyang authority at panlalamang o yung parang pagpapabaya sa kanyang obligasyon as a male. At sa babae naman po, dahil hindi kaya ng pride niya na matik na pinapangunahan siya ng lalaki, ay nagre-rebelde siya o parang nawawala yung tunay na original na purpose ng paggawa o ng disenyo ng paggawa sa babae at lalaki. Kaya sa pamamagitan po ng pagkaunawa o pag-uunawa sa kalooban ng ating Panginoong Kristo, tayo po mga lalaki ay natututong manguna ng may pagmamalasakit, sakripisyo, at yung mga babae naman po ay natututong magtiwala at magpasakop ng may respeto. Sa ilalim po ng ating Panginoong Kristo, ang dalawang panig, man and woman, ay muling nagkakaroon ng pagkakaisa at layunin sa kanilang pagsunod sa disenyo ng ating Panginoon Diyos. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.